Posible nga ba? O hindi? Ayun naman. Tingnan uli natin ha. Ito yung mini challenge natin. Kita ba? Teka, linawan nga natin. Sandali lang. Ayun, malinaw na pala. Ayan ha. O. Kitang kita. O, ano ngayon na sinasabi ng karamihan? Alos karamihan naman tama, no? Alos nga lahat eh. Sandali ha. Titingnan natin yung kanilang mga sagot. Ha? O, sabi ni Nelson Faustino Balagtas, back to back, double dart factor pwede. Pero yung Bic hindi pwede maging red. Yun ang pagkakaintindi ko, sabi niya. Ronaldo Tismo, hindi po possible kasi naglabas pa rin ng cetacean pigment na red sa tuka. Aba, di ba pinipigilan ng blue ang paglabas ng cetacean pigment? Ayun, nahuhuli niya yung galawan ha. Kung partial blue naman, dapat may kulay yellow sa feather at sa tuka. Parang medyo kulay red-orange. Ayun, Ronaldo Tismo. Greg Lorchu, posible yan ang kulay sa ulo at katawan, pero imposible ang red Bic sa Blue Series. Ayun, James De Leon, sir, kahit baguhan pa lang ako, natutunan ko po sa inyo, hindi possible kasi po yung Blue Series pinipigilan na cetacean eh. Kaso sa picture pulang-pula po yung Bic. Ayun lang po, sir. May tanong si Kim Kincourt, Birds Lover, pero hindi tungkol dun ha. Abu Jas, ayan, napaaga ako. AJK Backyard, possible, sir. Pero kung puti sana tuka o medyo dilaw pa, pero palagay niya hindi possible. Marlon Paynor, posible po. Pero kung Bic siguro, Bic pa ng par blue. So parang sa kanya malabong maging posible. Sabi naman ni Freddy Jr. Jordan, kung sakaling lumabas sa mutation na yan, sir, ano kaya tawag sa ganyang klase mutation? Ayun. Wala pa ako masabi, sir. Inaaral ko pa po ang color genetics. Si ano yan ha, Freddy Jr. Jordan. Sol Benedict, posible po yung kulay ng ibon, pero yung tuka, negative. Nick Hipolito Lagunilla, AI siya, hindi possible yan, sir. Wala namang Blue Series na red Bic. Ayun. Again, si Abu Jas nag-send ng 1 star. Si Request nagpakita ng mga picture ng dapat na kung ano yung magiging kulay ha, pagka parang Blue Series. Ayan oh. Parang wala namang red Bic ha. Send yan ni, pinadala yan ni Request. Okay? Sabi naman, nagpadala na ng star ha, si Request. Sabi ni NJ sa African Lovebirds, possible po yan, sir. Pwede na po yung mutation na yan at hindi lang niya kayang i-reduce o eliminate ang isang kulay na pinoproduce nga ng cetacean pigment. Kaya po red kulay ang Bic niya. So yun ang katuwiran niya. Possible naman. Boss, si Jun Yuson, iba yung tanong. Mondre, yun, nagpapasalamat na shout out. Okay? Si Request ha, nagsunod-sunod ang send ng 1 star. Figura Alvin, sabi niya, malabo, sobra pula ng tuka, sabi ni Figura Alvin. Querkis JV, amping always prop. JD Quito Dizon, hindi possible, dapat puti ang tuka. Oo nga naman, JD Quito Dizon. Emil Lozada, facts, sabi niya facts. Si RSA Avery, papa shout out. John Mark Chavez, hindi na ako magpapaliwanag, idol. Posible para sa akin yan. Aba, nakaka-intriga, posible, pero hindi na siya nagpaliwanag. Sabi naman ni GMB Keepers, no, kasi dapat white Bic po, hindi red Bic. Ayun. Manuel Jr. Sueña Abrilio, nagpakita ng mga ibon niya. Sabi ni Rolando Tan, hindi mangyayari yan. Halos lang mga melanin kaysa sa cetacean, kaya malabong mangyaring ganyan. Ayun. Si Jamini Avery, correct. Sabi niya, right. Roswell de la Cruz Barbacena, pa-shout out po. Ayun, na-shout out. Roswell de la Cruz Barbacena. Sabi naman ni Fort Bridge, posible yan, sir, sa Alps 1. Parang konti na lang hawig niya sa marble ata yung Alps. Ayun. Sabi ni DV Avery, posible yan, boss. Para sa akin, ang ID nito, double dark mauve opa. Ayun. Sa tingin niya, double dark mauve opa daw ang combo. Pero hindi na niya binanggit bakit red ang Bic. Okay? Sabi naman ni David Ordonia, move the red Bic. Possible nga ba? So parang bukod sa red Bic, magiging posible ba? Sebach Nolyab Okobas. Ayun. Karamihan, no? Napansin natin, karamihan nagsasabi, hindi possible. Tama nga naman kasi Blue Series eh. Di ba? Hindi ko sila masisisi. Ako din. Blue Series tapos pulang-pula yung tuka. Sana kung medyo madilaw-nilaw o medyo ma-orange-orange, parang may pagka-parblue pa. So, all in all, tama po yun. Para sa akin, no problem. Huli kagad ng karamihan. Pero ang sa akin naman, paano kaya kung bigyan natin to ng konting himay pa? Konting lalim. Pwede nga kaya talaga? Konting lalim no? Sige, konting lalim. Silip uli. Ayan mga kaibon nakikita ba medyo maano dito sa labas eh. Di ba? So nakita nyo naman. Parang parang mauve na slaty. Ayan no. Yung kulay, parang mauve na slaty. Parang opaline talaga yung pagkaputi niya, pero pulang-pula ang Bic.
Pero merong isa ditong bagay na hindi masyadong napansin ng karamihan. Okay? Ito po, pag tiningnan nyo yung isang picture dito, tingnan nyo yung papakita ko sa inyo galing sa libro ni Dirk. At saka nagpakita rin ng picture si Request yata yon. Ito lang ha, ayan. Ayan yung parang pwede maging kamukha niya, parang mauve. Double dark factor mauve, tingnan mo. Yung ulo, pag ginawa mong opaline, parang yun na yun. Pero puti talaga yung beak di ba? Blue Series Meron pa isa ditong, kung mapapansin nyo na walang masyado nagbanggit. Kasi nga medyo nilaliman natin. May kinalaman to dun sa sa yung mga parrots na magkakapareho ng DNA halos. Parang mga monkey o chimpanzee sa tao, 'di ba? 98.7% pareho ng DNA. May kinalaman yung katiwiran natin, yung konting lalim na pag-iimay dun sa ang parrots halos magkakapareho din ng DNA. So meaning nabanggit natin to sa nakaraang vlog. Meaning kung ano yung lumalabas na mga mutation sa Badgerigar, sa mga macaws, Indian ringneck, ganyan, maaring mangyari sa African lovebirds. Ganon din sa African lovebirds, maaring mangyari yung, kaya nga hindi na nga sinasabi natin wag na magbuknoy-buknoy, hintayin mo lang lumabas. Isipin mo may violet, may blue sa Indian ringneck, may lutino sa Indian ringneck. Yun nga, yun ang talagang patunay na kasi halos napakalaki ng similarity ng parrot sa mga DNA. Alam nga namang kinasa mo yung Indian ringneck sa African lovebirds para magka-violet ka, magka-blue ka, magka-lutino ka. Di ba? So yun ang katuwiran. So ngayon bakit ko pinalalim dun? Balik tayo dito Ayan hindi masyadong kita. Ayan, di ba? Pansinin nyo yung buntot. Palalimin natin mga kaibon. Pansinin niyo yung buntot. Ano kulay? Di ba puti? Puting-puti ang kulay ng buntot. Pansinin niyo yung normal na red na na parang double dark mauve. Sabihin na natin ayan. Tingnan niyo. Di ba? Teka. Yun. Kita ba ayan? Tingnan niyo buntot. Di naman pumuti Di ba? So ang unang sasabihin natin, sir, hindi pala posible. Red na nga yung beak. Pumuti pa yung buntot. Di ba? Palalalimin natin dahil pareho nga similar nga ang DNA ng mga parrots. So ibig sabihin pag similar, konting challenge pero lumalim, hinimay. Sa mga Indian ringneck po, mga breeder ng Indian ringneck, paging breeder ng Indian ringneck, kabisado nyo na naman siguro kung paano ang galawan ng clear tail mutation sa Indian ringneck. Ulitin natin kabisado nyo na siguro kung paano ang galawan ng clear tail mutation sa Indian ringneck. Ayun. Ano ibig sabihin ng clear tail mutation? Pagka green po siya, tinatanggal ng dinidefine ko na yung clear tail mutation sa Indian ringneck. Kaya tinawag siyang clear. Kasi clear siya of melanin. Yun pa, isa pang tip pag naririnig niyo yung clear of melanin kagad yun. Kaya nga may dark eyed clear di ba? Napansin nyo? Ano color ng dark eyed clear? Ano yung phenotype niya? Di ba dilaw? Kasi tinanggalan siya ng melanin. Clear of melanin. So tip pag nakarinig kayo ng clear na tawag sa mga mutation, ang ibig sabihin nun, clear of melanin. Walang melanin okay? So eto, clear tail. Nasa blue series siya. Di ba pwede siya maging clear tail? Bakit? Sa blue series kasi, ito dapat ang buntot. Itim pa rin brownish or dark gray ang dapat lalabas na buntot. Ayan sa fishery. Sa kanya puting-puti, walang masyadong nakapansin nun. Hindi naman natin inaasang mapapansin talaga. Kasi nga pinalalalim natin tingnan nyo. Puting-puti ayan. Kasi pagpapalagay natin, another tip, sumulpot ang clear tail mutation sa African lovebirds. Pwedeng mangyari po yun. Di ba? Kasi pareho lang ng pareho lang ng halos similar ang DNA ng mga parrots. Di ba? So most likely, kung may clear tail sa Indian ringneck, hindi malayong magkaroon sa African lovebirds. Kaya yan, pwede ko ngayong sabihin, kaya may puting buntot, hindi kaya clear tail mutation yan sa African lovebirds? Ayun. Di ba? Di ba? Pwede. So ngayon, may mga veterano.
Yung iba, binasa talaga si Dirk, pati yung mga biglang nakatunog. Teka. Sir, Blue Series yan. Sabihin natin, sa Blue Series naman talaga pumuputi pumuputi ang buntot sa clear tail. Puti ang buntot sa clear tail sa Blue Series sa Indian ringneck kasi nga tinanggal niya yung melanin. Wala nang sitasin yun, tinanggal niya yung melanin, di white feather ang sumulpot. Ayun. Di ba? Pinapuputi rin yung ulo. Kaya medyo nagtaka nga ako ba't clear tail lang ang tawag. Pero alam to ng mga Indian ringneck breeder, pumuputi din ang ulo. Natatanggalan niya rin ng melanin. Di ba? Linaw. Pumuti rin ang ulo. Di ba? Abay, clear tail lang dating. Ibig sabihin, pwede siyang double dark factor blue na sinamahan pa ng slaty. Kaya medyo umitim. Di ba? Kaya medyo umitim na talaga. So, pwede actually. Clear tail. Meron pa isa. Sir, bakit pula yung beak? Di ba Blue Series? Pwede. Pagpalagyan na natin. Clear tail mutation niya. Sumulpot. Dahil sumulpot nga sa Indian ringneck. Di sumulpot din sa African lovebirds. Pero sir, yung beak niya, pula. Ngayon, balik na naman tayo sa Indian ringneck na naman. Sabi sa inyo pag hinimay ng konti at lumalalim, nakaka-excite. Ang Blue Series po o ang Blue Gene sa Indian ringneck, alam na alam to ng mga Indian ringneck breeders, hindi niya natatanggal ang pagkapula ng beak. Nagiging blue siya, pero nare-retain nyo. Tinuro yung ilong na mukhang kamatis. Nare-retain niya. Nare-retain. Teka, may picture ba tayo na Indian? Wala na hindi ko nakuha yung Indian ringneck na na blue. Teka nga. Ito. Baka mahuli natin. Meron yata dito para lang makita nyo kaagad. Come on, give it to me. Ayan. Tingnan nyo ayan violet blue yan Kita ba? Hindi masyado yatang kita. Ayan, kung makikita nyo pula pa rin. Ito pala mas kita. Ayun, palakin mo Ayun mas kita ba? Ayan blue siya pero hindi niya natanggal yung beak. Yung red beak. So meaning meron palang blue gene na nag-o-occur sa Indian ringneck na hindi niya kayang tanggalin yung sitasin ng beak. Pwede po yun. Kasi baka yung pathway ng pagpapapula ng beak sa Indian ringneck hindi inabot or hindi umubra yung blue gene. Kaya ito linaw-linaw. Kahit nga albino tingnan niyo yung albino ng Indian ringneck. Ayan pula din. Kita ba? Sana maliwanag pula. Kasi 'di ba blue tsaka ino. So pula pa rin 'yun. So meaning nagkataon pinalalim. Bukod sa lumalalim po, tipo ito. Siguro mga veterano bilis pero papaliwanag ko kaagad to sa mga baguhan. Yan po ang tip kung dapat kayong magtititingin ng mga mutation sa iba't ibang parrot species kasi pwede po iyang sumulpot sa African lovebirds. Pwede po. Mangyayari po yan sooner or later kasi they share the same DNA, ika nga. So ngayon, ang sinasabi natin, ang paliwanag natin, posible itong pinakita natin. Blue siya na yung pagka-blue ng Indian ringneck, nag-mutate sa African lovebirds kaya hindi niya napigilan yung pagkapula ng beak. Ayan pula yung beak. So meaning, yung blue na nag-occur dito sa example natin, yun yung blue na nag-occur sa Indian ringneck. Kaya hindi niya napigilan ang pula. Di ba? Sir, yung pala tama kayo. Yung puti, ba't pumuti ang niya? Ang buntot niya. Tsaka ulo, yung clear tail pala. Kombinasyon. Kombinasyon ng blue na clear tail double dark factor blue, samahan mo pa ng slaty, nagkaroon ng combination kaya medyo naging dark. Kaya double dark factor blue slaty na yung pagka blue niya actually yung blue gene ng Indian ringneck ang sumulpot. Kaya na-retain yung pula sa beak. Tapos clear tail pa siya kasi tinan mo nga puting-puti yung niya alam kaagad ng Indian ringneck yan. Puting-puti yung buntot niya, taka ulo niya. So in other words, napalalim natin ng konti. Pasensya na sa mga baguhan pero kaya nyo yan, balik-balikan nyo lang. Yung mga veterano, lalo na yung nakakaintindi sa Indian ringneck at pati sa African lovebirds, mahuhuli niya kagad nag-occur na pala yung klase ng pagka-blue ng Indian ringneck sa African lovebirds. Tapos double dark factor blue
And then nasamahan pa siguro ng Slaty, nag-blacking out, medyo nag-black ng gusto eh. At naging clear tail pa. Hindi naman kaagad-agad, pero ibig sabihin, posible talagang mangyari. AI siya, pero nilaro ko po sa utak yan. Sabi ko, teka, maghahanap kaya ako ng ganito. Yung mga sagot po nyo kanina, tama po yun, dapat hindi magka-redback. Kaya hindi ko sinasabing mali yun eh. Talagang karamihan tama eh. Kaya lang nung pinalalim na natin, meron palang klase ng pagka-blue jean sa Indian ringneck, hindi natatanggal yung pagka-redback. Kaya pala pumuti ang buntot niya. Sana kita na yan. Kaya pala pumuti ang buntot niya. Clear tail pala to, pati ulo. Alam na ng Indian ringneck breeder yan. So nag-combined clear tail blue na may double dark factor na pwedeng slaty rin nadagdagan. Kaya medyo umitim ng gusto. Actually sa badge nga may anthracite eh. Pwede ko rin sabihin anthracite to. Alam din to ng mga badge breeder. Sinasabi ko lang, pag mabilis ang mata, may kaalaman, nilalaro-laro sa isip, pwede mong maisip na teka pag sumulpot pala ang blue yung blue jean na nangyayari sa Indian ringneck, pati pagka clear tail, pwede palang sumulpot to, samahan mo ng double dark factor. Samahan mo pa ng slaty. Pwede pala. Diba? Nalalaro natin, lumalalim ang talakayan, bumibilis ang mata. Comment po, comment. Tulungan nyo ko. Baka meron na kayong mga palabas dyan ng kakaiba. Diba? Bibilis tayo pare-pareho. Sir, ano kaya to? Pag-usapan natin. Baka hindi natin alam. Yung palabas nyo pa lang yan, ang bubuhay sa industriya ng pag-iibon sa Pilipinas. Salamat po uli. Pa-vlog-vlog kahit medyo bumibiyahe. Thank you Our Lady of Manawag. Thank you so much. Salamat po sa blessing. Andito po tayo. Pasalamat tayo sa blessing, sa gift, sa opportunities para po sa mga kaibon ko rin. Hasta la vista.